Ayoko sagutin niya, wala na sa topic. Kasi Ate Aya, may kasunod kasi sa baba. Papasinin mo ha, dahil sa iglesia ba kaya namatay si Kristo at upang mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. So, kung gagawin natin ang mga Romano, dahil sa Romano ba kaya namatay si Kristo upang mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao? Ganun kasi magiging lundunong tanong. View, doon mo na Kasi lang may dalhin kasunod kay, pa sa ano, baba. kay Judas. Dahil Wala. kay Judas, may Judas na nga lang pinagkalulong. eh. Kasi nga ganito, di ba Ang pinatay lalabas muna niya siya, ng pinatay muna tagapagligtas siya. si Judas. Oh, dahil Hindi. ba kay Judas Kaya nga. kaya namatay Dahil si sa kay Kristo. Judas nag-umpisa eh. At upang mapatawad din kasalanan natin kasi may tanong pa sa baba oh. Kaya baguhin mo yung kaisipan mo, Ate Ayang. Alamin mo kung sino ang pumatay. Kasi ang katotohanan, Ate Aya, ang pumatay kay Kristo ay ang kasalanan ng tao. Yan ang tunay. No? Tatawa si Lamborghini. Patay ba Hudyo? Ano ka ba? Kasi, ganito nga, papaliwanag ko. Diba, kaya namatay si Kristo dahil pinatay siya, di ba? Pinatay, pinako. Meron kasing talatang Diba, ganito. namatay siya. So ngayon, dun ngayon papasok na sa pagkamatay ni Kristo, wala siyang kasalanan, di ba? Dahil pinatawad yung kasalanan ng tao, tinubos niya na, dun ngayon papasok yun. Yung pagkamatay niya na yun. Di ba? Nag-gets mo ba ako? Parang ganun eh. Sa akin, opinion lang. Kasi yung tanong iba, dahil ba sa iglesia? Oh, pwedeng oo, pero ang pumatay talaga sa kanya, di ba mga Hudyo? O ngayon, nang namatay na siya, parang ano to eh, yung... Ang gagawin natin, ipapakulong natin yung pumatay kay Kristo. Lumalayo ka kasi sa topic eh. Ang topic dahil sa iglesia. Kaya nga binigyan ko ng highlight, ano ba yung iglesia? Yung sinasabi ko, pag nagpapahayag ang ROG, makinig. Kasi hinihimay namin, which is lalong binigyan ni Ate Esther ng liwanag kanina. Kaso busy ka ng ribat, busy ka ng mga tanong na pwedeng iniisip mo, mapamalian mo na naman ang ROG, kaya wala kang naunawaan. May tanong ako sa'yo. Ang iniisip niya ate may ano, mga Romano, mga Hudyo. Eto, may tanong ako sa inyo. Kung hindi ba pinatay ng Hudyo si Kristo, mamamatay ba siya? O sige, sagutin mo yan. Kung hindi ba siya pinagkanulin ni Judas, mamatay ba siya? Siya pinatay ng mga Hudyo, mamamatay ba siya? O, tanong ko sa'yo, yan. Kay Judas muna, kay Judas. Siya pinagkanulo, mamamatay ba siya? Ayaw. Simula. Nasaan na si Ate May? Ano yung tanong mo, Ate Aya? Sino ba Aya. nag-utos? Si Nidrin ba? Sabi niya akala ko si Pilato, kundi dahil kay Pilato. Si Pilato. Oo nga, no. Kay Umadjust Pilato tayo po. ng umadjust. Oo. O kaya baka dahil di sa pako na ginamit. O ano pa ba? O. Kasi pako ginamit din eh. Maraming dahilan eh. O, dahil ba sa kahoy na ginamit? Sa kahoy na krus o sa pako? Kaya naubos yung dugo. Paano ba? Kasi kung walang pako, hindi siya mapapatay ng mga ng mga Tama. o At mga kung walang Romano. martilyo, hindi Walang rin. martilyo, di dahil di sa martilyo. Hindi siya mamamatay. Kaya ibig sabihin, yung tanong kasi na yan, malawak yung tanong na yan eh. Di ba? Pag sinabi mo, dahil ba sa iglesia kaya namatay si Kristo, ang pumatay sa kanya, sino ba talaga pumatay sa kanya? O, di magiging tanong. At saka mo susundan yung sagot na yan. Di ba? Parang ganun ang nangyari. Ang pumatay talaga kay Kristo, yung kasalanan na namumuo sa tao. Dahil kung hindi sila galit at may puot, hindi nila gagawin yun kay Kristo. Hindi nila ipapapatay si Kristo. Dahil ang kanilang puso ay puno ng galit. Oh, kasi doon nag-umpisa sa puso puno ng galit ang kanilang puso. Oh, Ito, lumabas Ate Aya, ngayon ang tanong galit ko sa'yo. nila. Sino ba nagsugo kay Kristo? Ate Aya. Sino nagsugo kay Kristo? Ate Aya. Ate Aya. Sino ba nagsugo kay Kristo? Siyempre ang Diyos. O di dahil sa Diyos. Kung di niya sinugo si Kristo, hindi siya namatay. O di ba? Gano'n kasi O, di sisihin mo ngayon ng Diyos, Ate Aya. gano'n kasi magiging lundo ng ano natin eh. Pagka pinilit mo yung Romano eh. Punta tayo sa ano. Sana nagigets mo ah. Kasi marami pinagdaanan eh. Tama.
Ang Diyos ang nagsugo. Oh, kung hindi siya sinugo ng Diyos, o di hindi siya mapapako sa krus. Ngayon, Ate Aya, ang Diyos ang sisihin mo, Lord, sinugo mo si Kristo kaya namatay eh. Hindi naman yan ang tanong eh. Hindi naman yan, itong tanong mo sa screen. May, ba't nawala? Sige, Ate Aya, pahayag ka. Papahayag ko dito, kayo mga ROG kayo lang. Alam mo, natatawa talaga ako sa inyo. Lagi niyo sinasabi, hindi kami nakakasala, hindi kami nakakasala. Bakit napapagod? Bakit, Ate Aya, ano ba lagi ginagawa mong kasalanan at lagi mo sinasabing ikaw ay nagkakasala? Ay, ano ba lagi ginagawa mong kasalanan? At lagi mong inaangkin ang kasalanan. Ate Aya, ito, tanong ko sa'yo, ang kasalanan ba Ika, hindi ko sa inaangkin Diyos o ang sa kasalanan. Diablo? Walang ganun, hindi ko inaangkin yung kasalanan. Walang ganun. Oo. Ayun naman pala eh. Ito ha, hindi ko inaangkin na wala akong kasalanan. Ano ba yung sabi mo? Hindi, yung sinasabi mo, ba't ko inaangkin na nagkakasala Kasi ang ako? sabi mo, hindi ka naniniwala. Okay. Ay, Kasi ganito, talata nga. Sabi mo sa talata, teka. Sabi mo kasi sa talata tayo. Ay, may talata nga eh. 1 John 3:9. So, hindi mo ba kayang paniwalaan yung talata? Hindi mo ba kayang sampalatayanan yun? Ay, may talata naman. Ako, hindi makaribat si Ate Aya. Hindi nasa Biblia, mahirap tutulan yan. Ay, gusto niya talata. Ay, nung nagbigay ka na nga ng talata, hindi pa rin maniwala. Ang ginigit, Hudyo daw ang pumatay. Romano. Ay, may talata na. may talata nga, pero may talata din na ang nagsasabing hindi siya nagkakasala, sinungaling. Pares may talata yan ha. Ay, ikaw nga ang tinutukoy doon. Sa talata na lagi mong ibinibigay. Maingay dito sa place ko. Si Aya, banat, dalawa lang kayo. Hindi tayo magpapaakat ang lalaki. Ano kasi ito, napapraning ako sa ganyan mga sabing hindi nagkakasala, kalokohan Kasi yan. Ate Ayang, hindi pa nagaganap sa'yo. Kaya hindi mo kayang tanggapin at sampalatayanan. Pero once, nabuksan ng Diyos ang puso mo, ipaunawa sa iyo, maiintindihan mo ang aming mga sinasabi. Pag sinabi ko na hindi ako nagkakasala, ay magiging sinungaling ako kasi talagang minsan nagkakasala talaga ako kahit hindi ko Okay, sinasadya. ito ang sagot ko sa'yo. Diba? Kaya Sa sarili, ito, sasagutin kita, Ate Aya, ha? Sa sarili mo, sa iyong, ayon sa iyong sarili, sasabihin mo, hindi ka nagsisinungaling. Pero sa harap ng Diyos, matapos kanyang linisin, patawarin, tapos sasabihin mo sa harap ng Diyos, Panginoon, marumi pa rin ako. Ang sasabihin sa ng Panginoon, matapos kitang linisin, ako na nga ang napako sa krus para sa hindi iyo. ko kiniklaim, hindi ko na kiniklaim na Sasabihin mo marunong sa akin, marumi ka pa din, Hindi nagkakasala ako ka pa rin. nagkiklaim na marumi Inilinis na nga ako. kita. Teka muna, eto kasi pagkakaiba niyan, hindi ko nag-claim na marumi ako, pero hindi rin ako magke-claim na hindi ako nagkakasala. O di ikaw pala ay maligamgam ang lalabas sa'yo. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Pag maligamgam, isusuka ka. Kung ikaw ay mainit, sa mainit ka. Kung ikaw ay isang malamig, malamig ka. Pero pag maligamgam ka, isusuka ka. Kasi sabihin mo, hindi mo sasabihin hindi ka nagkakasala, hindi mo sabihin nagkakasala ka, hindi nasa gitna ka, maligamgam ka dyan. Mamili ka sa dalawa. Kaya nga sabi nga, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa, isa lang. Isa lang, piliin mo. Kaya nga lagi pinapipili, buhay o kamatayan, saan ka? Sa buhay ka ba o sa kamatayan? Alin ang pipiliin mo? Anong pipiliin mo sa dalawa, Ate Aya? Tingnan mo, mahirap kasi mag-claim ka na sasabihin mo hindi ka nagkakasala. O sige, ano bang kiniklaim mo? Nagkakasala ka? Sige, di ba nagkakasala, Okay. kiniklaim din yan?
Ako, hindi ako nagkiklaim na O nagkakasala. anong kiniklaim mo ngayon? Anong kiniklaim mo? Claim na hindi ako nagkakasala. Bahala ang Diyos magdesisyon sa buhay ko. Hindi ako magdidesisyon na aaminin Di ba ko. binigyan ka ng Diyos ng karunungan? Sa akin. Nasaan yung karunungan na ibinigay sa iyo ng Diyos? Tingnan mo ha. Kasi ganito yan. Tayong mga tao, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nagkakasala. Unang-una, Diyos lang nga nakakaalam kung nagkakasala ka o hindi. Naintindihan mo ba? Diyos lang. Kaya pag Sige. sinabi mo hindi ka nagkakasala, pwede ka magkamali dyan. Kasi iniisip mo na hindi ka nagkakasala, yung pala sa mata ng Diyos, nagkakasala ka pala. Hindi nga, Ate Aya, sabi nga ng Panginoon, hindi ko na ibinibilang ang inyong mga kasalanan. Pero ikaw, nagbibilang ng sarili mong kasalanan. Eto, at sandali, Ate Aya, merong nagbigay ng talata, Galatia 2:20. Tingnan mo ha, sabi doon, napako akong kasama ni Kristo sa krus, at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Ikaw ba naniniwala sa talata na ito? Galatia 2:20. Yung aking sinabing binasa, naniniwala ka, hindi? Hindi ko kontrahin yung talata. Okay. O tanong ko sa iyo kung hindi mo kinokontra. Ang sabi doon, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. Ano ba pag sinabing hindi na ikaw nabubuhay sa iyong sarili? At si Kristo nang nabubuhay sa iyo? Ano ibig sabihin nun? Pag hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, deny yourself. Ano ibig sabihin na yun, Ate Aya? Ibig sabihin ng ganon, ibig sabihin yun, yung mga utos ni Kristo, yun ang sinusunod mo, hindi yung sarili mo ang sinusunod mo. Naintindihan mo ba? Kaya nga tanong ko, Ate Aya, anong ibig sabihin ng hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo? Ibig Kung hindi sabihin, di mo ba ako naririnig? O sige, ano yon? Ang ibig sabihin nun, pag nagsalita ka na gano'n, ibig sabihin, ang pamumuhay mo, ayon sa kay Kristo, ayon sa utos ni Kristo, hindi ikaw yung halimbawa, itinatanggi mo yung sarili mo. Halimbawa, ganito, gusto mong uminom ng alak, halimbawa, gusto kong maglasing. Kaya lang, sabi sa Biblia, bawal maglasing. O, hindi ko gagawin. Kasi si Kristo ang sinusunod ko, gano'n kasi yan. Hindi mo. So, ibig mo ba sabihin, si Kristo ang nananahan sa'yo, ganon? Tama. Kasi hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Ibig sabihin, patay na yung dating ikaw. Patay na yung dating pagkatao. Kahit na nga Ngayon, magbasa ka ng, eto nga, teka, kulit-kulit mo. Eto na nga, kahit nga basahin mo yan ng paulit-ulit na libu-libong beses, tama naman yan nakasulat sa Biblia, tama yan. At yan ang gusto talaga ng taong gawin. Yung sinasabi mo, yan talaga ang gusto ng mga taong gawin. Ang problema, minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng mga mabibigat na problema, kaya nagkakaroon tayo ng kasalanan. Minsan nandito tayo sa lupa, nagkakaroon tayo ng kaaway, katulad mo, kulit-kulit mo, nagiging... Ate Aya, hindi mo nga kasi naiintindihan yung hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo, kung nabubuhay na sa iyo si Kristo, paano ka makakagawa ng kasalanan na sinasabi mo? Ang bumubuhay nga sa iyong laman ay si Kristo. Pag sinabing patay ka na sa iyong sarili, patay ka na sa dati mong pagkatao. Kasi may bumubuhay ng iba sa iyo. Hindi na ikaw yan. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang bumubuhay ngayon diyan sa sarili mo. May bagong bumubuhay sa iyo. Sino yun? Si Kristo ang bumubuhay na ngayon sa iyo. Kaya nga sabi nga, deny yourself. Patay ka na dyan. Sa dating sarili mo, kalimutan mo na yung sarili mo kasi hindi na ikaw yan. Yung ikaw ngayon, si Kristo yan na tumatahan sa'yo. Kasi ang bumubuhay ngayon sa iyo ay si Kristo. Hindi na ikaw. Kaya ngayon ang dapat mong sampalatayanan natin, Aya. Laila. Mukhang mako-convert na si Aya sa ROG Dalawa lang kaya hinatnan nito, maging ROG si Aya o maging INC si Queen Esther. Alila sa dalawa. Aya, banatan mo.
Hindi, pinapaliwanag ko lang view sa kanya yung Galatia 2:20. Kasi ang sabi doon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang bumubuhay na kung hindi ako, sinong pumalit? Kahit mo Kung hindi ako, si Kristo. Kasi ganito, yung sinasabi mo talata sa Galatia 2:20, tama yan. Lahat ng tao, yan ang gustong gawin, yung sa Galatia 2:20. Lahat yung gustong gawin ng tao. Ako, halimbawa ako, gusto kong gawin talaga yan. Sinisikap ko na gawin ko yan. Pero dahil nasa mundo tayo, minsan nagiging mahina tayo. Halimbawa, ganito, dahil sa buhay natin, sa araw-araw, may mga kasama tayo sa mundo na mga masasama. O, di ba? O, may ingay. Minsan talaga, nakakasarang tao. Minsan, nasasabihan mo ng napapamura ka. Sinasabihan mo minsan, sira ulo ka, gago ka. O, di ba? Minsan ganon. Nakakasala ka pa rin. Kasi tao ka lang nasa mundo ka. Minsan hindi talaga naiiwasan yun. Minsan ka naglalakad ka lang, bigla ka nasagay, napapamura ka, di ba? O kaya nasisigaw, ano ba yan? Hindi ka ba nag-ano? Hindi mo ba tinitingnan yung nilalakaran mo? O di ba, ganon? Nakakasala pa rin ang tao. Yun na ibig sabihin yan. Kaya, hindi pwedeng sabihin mo na hindi ka nagkakasala kasi nasa mundo nga tayo ng ano eh. Di ba? Wala pa tayo Ate sa Aya, langit. pakinggan mo sa babas. Ate Ano ka Aya, ba? Wala ka ito. pa sa langit. Wala ka pa sa langit. Ate Aya, ito. May time na magkakasala ka talaga na hindi mo sinasadya. Hindi nga, Ate Aya, sa isip mo lang yan. Pakinggan mo ito ha, total economy naghahanap ng talata kanina pa ito. Roma 6:6, sabi dito, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So ikaw, alipin ka pa ng kasalanan. Ang sabi dito, upang huwag nang maalipin. Pag nagkamali ka ba, hindi mo matuturing na kasalanan yun. Di ba nagkamali ka? Hindi nga nagkakamali. Sa kabalagay nagkakamali, Ate Aya. Hindi ka nagkakamali, okay ka lang? Kasi ikaw, Ate Aya, sinsyos ka. Bawat kilos mo, kasalanan ang nasa isip mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbago ka ng kaisipan. Renewing of your mind. Kasi nga ang tao sin conscious. Bawat kilos, kasalanan na lang laging nasa kaisipan. Kaya nga pinagbabago ng kaisipan ang tao. Kaya nga ang sabi dito, sa talata na ito, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Kaya sabi dun sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili sapagkat yung dati nating pagkatao napako na sa krus kasama ni Kristo. Ngayon, kung hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, sinong pumalit sa buhay mo ngayon? Si Kristo. Kasi patay ka na nga sa dating ikaw. Ang bumubuhay na ngayon sa iyo ay buhay ng Diyos. Si Kristo. Siya yung tumatahan ngayon sa iyo. Siya yung gumagawa ngayon sa iyo. Pilipos 2:13. Tama nga yung nakasulat sa Bible, walang kontra dyan. Depende sa Oo nga, hindi mo nga sinasampalatayanan yung nasa Biblia. Nasasa ko ata sa ikaw, Ate Aya. Sa Ate Hindi Kim niya lang ata katapat mo, ha? Alam niya yung Biblia. Hindi lang niya sinasampalatayanan. Dahil kung sinasampalatayanan mo, matatanggap mo yan. Ang punto kasi dito, ganito. Yung nasa Biblia kasi tama. Lahat naman ng nasa Biblia tama yan. So ngayon, sabi nga, dinatnan ka ng ganyan-ganyan. Dapat isabuhay mo dahil na si Kristo nasa iyo. Talagang gusto ng tao maging ganyan. Kahit ako, gusto ko yung ganyan. Pero kasi minsan, ang tao, dumadating talaga sa time na minsan nagkakaroon ka ng kasalanan na hindi mo sinasadya. O halimbawa, sampal-sampalin ka no, katabi mo, sinampal ka. Sige, basahin natin kasalanan mong hindi sinasadya. Kasi ganun yun. Kaya tao, normal. Done. Kaya nga mayroong panalangin, di ba? May panalangin na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, kaya ginawa yung panalangin na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Alam ng Diyos na magkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Tapos sabi nga sa Biblia, ang nagsasabing hindi siya nagkakasala, sinungaling. Kasi alam ng Diyos dadating at dadating tayo sa puntong ganyan. Naintindihan mo ba? Kaya nga may panalangin, di ba? O manalangin kayo, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Alam ng Diyos na magkakasala Kaya ka nga, pa ikaw rin. ang aming ipapanalangin, Ate Aya, dahil lagi ko mo sinasabing kasalanan hindi sinasadya. Kasi may talata ang sabi doon, yung gumagawa ng kasalanan hindi Pero sinasadya kasalanan ay din, ipanalangin upang magkaroon ng buhay. Pa rin yun.
Tama, babasahin ko sa yung talata. Teka ha, ano nga bang talata yung kasalanang di sinasadya? Kasi sabi doon, ipanalangin upang magkaroon ng buhay. Wala pa nga buhay eh. Bakit pa ipapanalangin kung may buhay? Walang buhay yun, kaya papanalangin. Baka sakaling magbago ang kaisipan. Sino mananalangin doon? Yung matutuwid. Kayo kung yan ang paniniwala nyo pero alam mo ba dahil sa sinasabi mo hindi ka na nagkakasala, pwede ka magkasala niyan. Ate Pwede Aya, na- yung sinasalita mo, Hindi nagkakasala ka ganyan. ng ganyan. Ay, hindi ka na nagkakasala. Hindi, Baka Ate yung Aya. para Ate Aya. Yoy, alam mo ba? Yan ay nasa mo, ito nga pa, tamo ha. alam mo Yan ba, ay yung nasa pag- hindi ka pananampalataya. nagkakasala? Ang matuwid ay Ay, nabubuhay sa napapakasala ka, pananampalataya. Mahirap. Ulitin ko, ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Papaano ka mabubuhay niyan? Kung laging nasa kaisipan mo, bawat kilos mo, kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang taong hindi ibinibilang sa kanya ang kasalanan. Ikaw naman, bilang ka ng bilang ng iyong kasalanan. Hindi mo ibigay sa Panginoon yung kasalanan ginagawa mo, lagi sinasabi mo na mga hindi sinasadya. Kasi nga ang tao nga sin conscious nga. Dapat sa halip na sis conscious, ang gawin mo, Jesus consciousness. Yung ginawa ni Kristo ang iyong tingnan, hindi yung ginagawa mo. Ano bang ginawa sa iyo ni Kristo? Oh, hindi pati ikaw isinama na niya sa bautismo ng kanya kamatayan at pagkabuhay na mag-uli? Saglit lang ha, may tumatawag lang Pwede sa na nga akin. natin yung topic na yan. Nakakaano na yan. Di nagkakasala. Sabi nga sa Biblia eh. Sinungaling nga nagsasabing hindi siya nagkakasala eh. O, kaya nga, may panalangin nga, di ba, humingi ka ng tawad pag nagkaroon ka ng kasalanan, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, pag nagpe-pray kayo, hindi ka na humihingi ng tawad kasi sinasabi mo hindi ka nagkakasala. Ay, ba, pagmamataas na yan. Kaya mali yan, tigilan na yung ganyan. Magmuni-muni ka, Esther, muni-munihin mo yung sinasabi mo. Ate Aya, ang sinong dapat magmuni? Ikaw, dahil ikaw ay nagkakasala, sabi mo. Hindi ba dapat na magmuni ikaw dahil ang nagkakasala ay sa dyablo? Ikaw nga pinapalaya sa kasalanan. Ikaw naman pilit mong ginagawang iyong sarili doon sa kasalanan. Ang gusto na nga namin alam mo ba ang lagi namin sinasabi na pinalaya na kayo sa kasalanan. Ikaw naman pilit mong inaangkin ang kasalanan na hindi naman para sa'yo. Para sa'yo ba yan? Kasalanan ako. Pero hindi ako Oh. mag-claim na hindi ako nagkakasala. Kasi nga, Diyos na nga nakakaalam ng utak mo, ng Ate Aya, bakit mo? Ito ha, ito ang tanong ko sa'yo. Sabi mo, ang Diyos ang nakakalam. Ikaw ang gumawa ng kasalanan tapos ibibigay mo sa Diyos. Teka, Ate Aya, tingnan mo ha. Kasala ka na pala, ganun kasi yan. Ate Aya, ang sabi mo, ang Diyos ang nakakaalam. Ikaw ang gumawa ng kasalanan tapos ibibigay mo sa Diyos yung kasalanan mo tapos sasabihin mo siya ang nakakaalam. Ikaw gumagawa ng kasalanan. Ang hina naman. Matatalino talaga mga INC. Ay na. Ate Aya, buksan mo ang iyong kaisipan ng maintindihan mo. Gagawa ka ng kasalanan tapos sasabihin mo sa Panginoon na ang Diyos na ang bahala samantalang ikaw ang gumagawa ng kasalanan mo. Tapos ibibigay mo sa Diyos, ikaw ang nakakaalam ng ginagawa mo. Mahirap. Kasi 'di ba nakalagay sa Biblia, ito papaliwanag ko sa iyo. Nakalagay sa Biblia, ang nagsasabing hindi siya nagkakasala ay sinungaling. So ngayon, dahil sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, yung mga sinasabi mong hindi ka nagkakasala, yan pa yung magiging kasalanan. O sige, ito paliwanag ko, Ate Aya, makinig ka ha. Hindi ka nagkakasala, sinungaling ka, o di nagkaroon ka na ng kasalanan. Okay, Ate Aya, yung talata na tinutukoy mo, okay, makinig ka, yung talata na tinutukoy mo, sa'yo yan tumatama. Kasi wala na kami dyan. Tapos na kami dyan. Nandun na kami sa 1 John 3:9. Ikaw, bonsai ka dyan. Nandyan ka pa rin hanggang ngayon. Yan, tinutukoy mong talata para sa'yo yan. Alam mo yung sinasabi dyan wala sa katotohanan? Ang sagot dyan nandoon sa 1 John 1:6. At 3:6 yata yun, na ang sabi doon na ang nagsasabi na siya'y nakipagkaisa kay Kristo, pero namumuhay naman sa kadiliman ay nagsisinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yun ang sinungaling.
Yun ang wala sa katotohanan. Dahil sinasabi nila na sila'y na kay Kristo, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Oh, ipinong-front nila si Kristo. Pero ang may ginagawa tanong nila, sa'yo. kasalanan. Esther, Yan ang sinungaling at wala sa katotohanan. Ito tanong. Sa tingin mo ba namumuhay ako sa kasalanan? Hindi ko sinasabi. Hindi, Ang tingin ko nga tingin mo sa'yo, ba hindi ka nga namumuhay ako sa nagkakasala. Diba kasalanan? sabi ko nga, hindi ka nga nagkakasala. Ikaw naman, ang tinitingnan mo lagi, yung sarili mo na ikaw ay nagkakasala. Wala ako sinabing, ikaw naman ang nagsasabi Pinalalaya nga kita sa kasalanan. Ikaw naman ang umaangkit. Kaya sabi ko, bakit mo inaangkin ang kasalanan na hindi naman para sa'yo? Ang angkinin mo, yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Yan ang angkinin mo. Hindi yung kasalanan na ginagawa ng dyablo. Ang angkinin mo, yung ginagawa ng Diyos sa'yo. At hindi yung ginagawa ng dyablo sa'yo. Magkaiba kasi yun. Oy, madali lang magsalita ng ganyan. Pero sa gawa, wala yan. Madali lang Diablo sabihin pala niya. may gawa sa'yo, Ate Aya. Diablo. Kasi, Madali kasi sabihin niya na, hindi ako nakakasala, ganyan-ganyan. Ano pa magbasa kapag- tayo. Magbasa tayo, Tiaya. Sino bang gumagawa sa tao? Ephesians chapter 2, verse 1. Makinig ka, Tiaya, ha? Ito, pakinggan mo, sino gumagawa sa tao? Espiritu ng dyablo. Pakinggan mo, ha? Para makita mo. Ito, babasahin ko sa'yo. Noong una, itinuring kayong mga patay dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Oh, patay pala tingin sa atin ng Diyos eh. Bakit? Dahil sa kasalanan at pagsuway. Namumuhay kayo dati. Dati yun. Ang punto Sa dito, kasalanan. direct to the point na tayo, Esther. Direct Hindi to the point na magtatalata tayo. nga tayo. Ayaw ko na. Sabi mo kanina, ayaw mo ng gusto mo talata. Tinatalataan kita. Ayaw mo tanggapin. Sabihin mo yan. Makinig ka Ito, muna. ha? Makinig ka muna. Tatapusin ko lang ang talata. Ito ha. Namumuhay kayo dati sa kasalanan gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng pinuno ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos o espiritu. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Tanong, saan nagnanasa itong mga espiritu ng dyablo na ito? Sa puso ng tao. O sino gumagawa sa tao? Kasi ang tao tinatahanan din ng dyablo. Espiritu yan. Ang tao tinatahanan din ng Espiritu Santo. Pareha silang tumatahan sa tao. Ngayon, kung ikaw'y nagkakasala, patay ang tingin sa'yo ng Diyos, sabi sa talata. Mako-convert na ata si Ate Aya. Alang talata eh, Sabi walang sa talata. talata Ang linaw-linaw naman. Dati. Ikaw ba'y nasa dati pa o nasa bago na, Ate Aya? Kasi ganito kasi yan. Di ba nagbasa Hindi, ang tanong ko muna sa'yo, ikaw ba'y nasa dati o bago na? Kasi dati doon eh. Ganito ha. Ang punto ko dito, sir, ganito. Kung binasa mo sa Biblia, tama lahat yan. Tama naman lahat yan. Di ba? Mamuhay tayo katulad ni Kristo, di ba? Tama lahat yan. Pero ang punto dito kasi, meron kasing talata sa Biblia na ang nagsasabi nga ng hindi siya nakakasala ay sinungaling. Di ba? May talatang gano'n. Ngayon, Hindi ako tutol dyan, Ate Aya, pero may pinatutungkulan dyan. Ito pa, meron Pinaliwanag ko sa iyo na ang nagsasabing sinungaling at wala sa katotohanan ito. Uulitin ko yung talata. Ay, naku, Ang sabi doon, kung sinasabi mo na ikaw ay na kay Kristo at nananahan sa'yo si Kristo, ay ka sa kadiliman sa kasalanan, ay nagsisinungaling ka at wala sa'yo ang katotohanan. Yun ang tinutukoy doon. Kasi yung talata na yan, salitan yan. Alam mo ngayon ko talaga nalaman na mga iglesia ni Cristo talagang matatalino dito sa TikTok. Ba't di mo naiintindihan ng aking sinasabi, Ate Aya? Kung ikaw'y matalino, naintindihan mo na kanina pa. Intindihan kita. Ako hindi mo naiintindihan mo. Hindi mo nga naiintindihan yung talata. Naiintindihan kita. O sige, tatanungin kita kung naintindihan mo yung talata. Kasi nga, ganito kasi yan. Di ba nagbasa ka ng Biblia, may talata.
tama naman lahat ng nakasulat sa talata, pero wag nating kalimutan na may nakasulat din sa Biblia na ang nagsasabing hindi siya nakakasala ay sinungaling, di ba? Isa yon. Tapos meron pa sa Biblia nakasulat na ganito kay manalangin. So ibig sabihin, yung ganito kay manalangin, dun sa panalangin na yon may paghingi ng tawad sa Diyos. Bakit ba ginawa yon? Kasi nga, alam ng Diyos na kahit may utos Ano, sige, bigay mo ay sa pwede bigay pa mo rin sa akin ang magkaroon talata. ng kasalanan. Yung humihingi ng tawad. Oo. Kasi Ang nga, alam ko, mahina tayo. araw-araw kahit na- bigyan ng pagkain. Ito nga, makinig muna kasi. Hindi, bigyan mo ko ng talata, Ate Aya. Alam mo, Oh, magbibigay ka rin ng talata. Nagbibigay ako sa iyo ng talata. Bakit? Bigyan mo ako ngayon ng talata. Hindi na kailangan magtalata. Talataan tayo. Ano ba? Nakalagay nga yun sa Biblia eh. Kaya nga, ibigay mo nga sa akin at babasahin ko. Eh, wala na akong talata. O, tapos. Wala ako talaga. Pero nasa Biblia lang sasabi ni Aya, alam ko naman yan. Pero wala ka lang talaga sa talasa. Hindi niya kasi kabisado yun. Ay, Walang mahirap aakyat, yun, walang aakyat. mahirap yun. Malay Kaya mo, mo sila, kaya mo iba yung sila. iba sa Biblia at Ang iba yung problema talata ganito, na sinasabi mo. Eto nga. Oh. Ang problema, may talata ka nga, yung nilalaman ng talata, hindi mo naman naintindihan. Hindi nga, kaya nga, Hindi kaya naman nga ibigay mo sa akin ang talata at babasahin natin. Memorize. Para sigurado tayo, hindi yung hinuhula-hula mo lang. Ako, binabasa ko ang talata na binibigay ko sa'yo. Eh, sa'yo, hinuhulaan mo lang eh. Hindi ko hinuhulaan. Meron talaga O, nakalagay ibigay mo nga sa akin yung Meron. talata na Wala, sinasabi hindi mo. ko nga memorize yung talata. Kasalanan ko ba kung hindi ko memorize? O bakit? O, ay mali ang masabi mo. Hindi pala yung nakalagay sa talata. O. Yan, tama. Tanong mo katilis na tama yung sinasabi mo. Di ba? Ibig sabihin, alam ng Diyos, kasi nasa mundo nga tayo na kahit na may inuutos siya, halimbawa, 10 utos, ganyan-ganyan, o yung ginagawa ni Kristo, gawin natin. Pero nga, kasi merong mga ganong talata na, di ba, ganito kayo manalangin, humingi kayo ng tawad, tapos, Ate Aya, may tanong ako sa'yo. ibig sabihin, may time talaga na kahit pinakamabuti ka ng tao, pinakamabait ka ng tao sa buong mundo, meron ka ng rebulto, magkakasala ka pa rin. Ito, tanong ko sa'yo, Ate Aya. Ito. Itanong ako muna sa'yo, Ate Aya. Ito, tanong ko. Ikaw ba, kahit man, sabi mo ikaw ay nakay Kristo ka na ba? Para alam ko. Siyempre, kaya nga kami Okay, sige. Okay, yan ha. Okay. Dahil ikaw ay nakay Kristo, ito ang tanong ko. Dahil ikaw ay nakay Kristo, at nasa mundo pang ito, pwede ka bang maging katulad ni Kristo kahit nasa mundo pang ito o nasa sanlibutan pang ito? Pwede o hindi? Oo naman, kay Pwede Kristo o nga. hindi? Siya nga kami ni Kristo, no ka ba? So pwede pala. Pero pwede. Pwede. Katulad ka ni Kristo. Okay. Kung ikaw ay katulad ni Kristo, okay ha, sabi mo katulad ni Kristo, nagkakasala ka ba? Sabi mo katulad ka ni Kristo, si Kristo hindi nagkakasala. Kasi So, hindi ako nagkakasala ka ba? sinungaling. Oo, pero kasi hindi ako sinungaling. Hindi ka katulad ni Kristo. Sabi mo katulad Pero ka ni hindi ako- Kristo. Tulad ako ni Kristo, pero hindi ako sinungaling. Si Kristo kasi hindi sinungaling eh. O, di ba? Talaga na kay Kristo ako, pero hindi kasi sinungaling si Kristo. Hindi mo? Ate Aya, si Kristo paano hindi yan? nagkakasala. Ginawa ka ng Tama. katulad niya. O, kaya Pinalis nga. ka nga sa pagkakasala. Bawal, di ba, Tama ba? magsinungaling. Magbabasa ulit tayo ng talata, Sabi nga ni ha? Kristo, bawal Talata tayo. magsinungaling. Bawal magsinungaling, sabi ni Kristo. Di ba, bawal? Isa yan sa utos, bawal mag... John. O, paano yan? Bigay tayo ng talata para makita mo. 4:17. O, ito ha. Sabi dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Parehas. Kung ano siya, ganun din tayo. Hindi sa langit, kundi dito pa lang sa lupa. Naman! Kawangis ka Ito na ni ha, teka Kristo. ha, teka. Ganito ha, sabi, kung ano si Kristo, ganun din ka naman, di ba sabi? So, ibig sabihin, yung mga utos ni Kristo, kailangan ganun din susundin mo.
Pero ang May point sinusunod dito, mo ba, Ate Aya? oh yes, pero ang punto dito Okay, ha, okay, sige. Kung sinusunod mo ang utos ni Kristo, teka wait, ito ha. Sabi sa Bible, ganun, ang tanong mo sa akin, ganun ka din ba kay Kristo? Oo. 'Di ba? Yung utos ni Kristo sinusunod ko, pero hindi ako si Kristo. Sinusunod okay, ko sige, lang sa utos tayo, Ate Aya. Kristo. Sabi mo, Kristo hindi nagkasala, ako Ate nagkasala Aya, ako. sabi mo, Magkaiba. sinusunod mo si Kristo. Hindi kami dumang aeroplano. Ayan, sabi mo, sinusunod mo si Kristo, hindi ka sumusuway. Kung sinusunod mo si Kristo at hindi ka sumusuway sa Kanya, paano ka nagkakasala? Sumusunod ka na nga. Dahil lang hindi sumusunod, yun yung masuway, hindi sumusunod ka na nga ibig sabihin, okay. So, ibig sabihin, kung sumusunod ako kay Kristo, lahat ba ng... Tapos nasabi mo, di ba? Oo nga, sumusunod ako kay Kristo. Ibig ba sabihin doon, kung sinusunod ka kay Kristo, kaya lang nga, di ba nga, ang tao nga mahina, di ba naintindihan mo? Tsaka hindi nga ako sinungaling. Sumusunod ako kay Kristo, pero hindi ako Ate sinungaling. Aya, yan kasi ang Tingnan mo. sinasampalatayanan mo, yung kahinaan mo bilang tao. Kaya nga, ang sampalatayanan mo, yung ginawa ni Kristo sa'yo. Kasi yung Kaya kahinaan ng nga. tao, kinuha yun ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga siya ang napako doon, upang ang kahinaan natin, makuha niya at ang katagumpayan niya, ang maibigay niya sa atin. Kaya nga, we are victorious in Christ. Eto na Tayo nga. ipinaparada niya sa kanyang tagumpay. Oo. Naintindihan, pakinggan mo ko ha. Ewan ko kung naintindihan mo yung sinasabi ko. Ewan ko, jurista ko nagigets mo ko ha. Sabi ko dito, sinasampalatayanan ko si Kristo. Sinusunod ko si Kristo. Pero meron talata na nagsasabing hindi siya nakakasala ay sinungaling. Kaso, sinusunod ko si Kristo. Pero hindi, sumusunod din ako sa talata na hindi ako sinungaling. O, di ba? Paano yan? Okay, Ate Hindi ako Aya. sinungaling. Ito ang tunay na sinungaling. Babasahin ko sa'yo, ha? Ito ang tunay na sinungaling. 1 John 3. Ay, hindi pala. 1:6 yun eh. Ito, 1:6. Ito. Ito ang tunay na sinungaling, makinig Ate Aya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, so na kay Kristo ka na, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, lumalakad sa kasalanan, ay nagbubulaanan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Sa ibang salin, ay wala sa atin ang katotohanan. O ito sa ibang salin. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, o sabi mo ikaw ay na kay Kristo, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman o kasalanan, nagsisinungaling at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Yun ang sinungaling. Yung sinasabi nila na sila'y na kay Kristo, pero namumuhay pa rin sa laman. Namumuhay ba ako sa kasalanan? Ikaw makakasagot niyan, Ate Aya. Sinasabi ko lamang sa iyo kasi nga lagi mong iginigit sa akin yung 1 John 1, ano ba yun? 1:8. Ang sagot nga dyan sa 1 John 1:8 ay nasa 1 John 1:6. Alam mo ba ibig sabihin ng namumuhay sa kasalanan? Kung bakit sinabi yan sa Biblia. Alam mo ba ibig sabihin yan? Sa laman yun, Ate Aya. Ang tao kasi, ganito ang tao kasi, ang katwiran kasi ng tao sa laman. Makalaman kasi ang tao. Galatia 5:19. Ang point ko dito, alam mo ba ang ibig sabihin ng namumuhay sa Ayun nga, nasa laman nga, Ate Aya. Alam mo ba nasa laman? Alam mo ibig sabihin na yon? Nasa nanggawa ng laman, alam mo ibig sabihin nun? Ibig Alam sabihin kasi namumuhay sa kasalanan, ganito yan. Halimbawa, magnanakaw ka. So, lagi mong ginagawa yung pagnanakaw. Ibig sabihin, sinasabuhay mo. Ibig sabihin, hindi ka nagbabago. Lagi mong ginagawa. Halimbawa, nagsisinungaling ka. Lagi ka nagsisinungaling. So, hindi ka nagbabago. Ibig sabihin, namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin,
lagi mong ginagawa, paulit-ulit mong ginagawa yan, namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka nagbabagong buhay. Yan ang ibig sabihin ng namumuhay ka sa kasalanan, wala kang pagbabago. Paano mo naman masasabi yung, ay, sige, yan yung dating buhay. Paano mo naman masasabi yung ikaw ay nagbagong buhay na? Anong gagawin mo ngayon? Ganito, halimbawa, dati akong magnanakaw, halimbawa lang, pero hindi ako o halimbawa, dating magnanakaw. Lagi niyang ginagawa yon, nagnanakaw siya. Ibig sabihin, sa buhay niya, namumuhay siya sa kasalanan kasi lagi niyang ginagawa. Pero once na nagbago ang tao, nagbago na siya, hindi na siya magnanakaw, nagbagong buhay na siya. So, hindi na siya namumuhay sa kasalanan. Ibig ba sabihin nun, dahil nagbago na siya, sa pagkakaw, hindi niya na ibig sabihin ba nun, hindi na siya nagkakasala pa rin. Bagamat hindi na siya namumuhay Anong way? sa kasalanan. Bakit siya nagkakasala? Halimbawa, merong kapitbahay, maingay, tapos ganyan kung ano-ano. Tapos bigla sila nagkasagutan, parang napaaway siya na hindi niya sinasadya. Yun ang ibig sabihin na kasalanang hindi mo sinasadya. Kaya nagkakasala ka pa rin kasi nga nandito tayo sa mundo ng makasalanan. Halimbawa, Esther, merong naglalakad ka, may sumampal sa'yo. Anong gagawin mo? O, tatahimik ka Saan ka na lang ba? nagkasala nun? O, Kanino ka ano nagkasala? kaya? Teka. O, halimbawa, Kaya ikaw. nga, dahil Halimbawa, nasa mundo ganito. ka. Halimbawa, tayo nagkasala. Magbigay tayo ng senaryo. Halimbawa, nagkasalubong tayo. O kaya, naglalakad ako. Tapos ikaw nasa likod ko. Inapakan mo yung yung aking paa. Tapos o ikaw na lang pala, ako nasa likod mo. Naapakan ko yung paa mo, hindi ko sinasadya. Tapos nadapa ka. Ngayon, saan ako may kasalanan? Kasalanan ba ako? Halimbawa ako yung halimbawa ako yung nagsasabing hindi na ako nagkakasala, ako halimbawa naapakan mo yung paa ko. Hindi. Teka, di, Ito nandiyan ka ito na naman sa paborito mong talata eh. ganito. Hindi ka na nakalis dyan, Ate Aya, sa paborito mong talata. Sige, Sinasabi ko sa iyo, yung sinasabing sinungaling at wala sa katotohanan, yung sinasabi nilang sila'y na kay Kristo, pero namumuhay pa rin sa kadiliman sa kasalanan. Yan ay wala sa katotohanan. Yan ang mga sinungaling. Sabihin kasi, Kapag ikaw ay na kay Kristo, nasa liwanag ka. relax. Ibig Kaya nga, sabihin, kanina ko pang sinasabi sa iyo. ito example mo, di ba? Halimbawa, inapakan mo yung paa ko. Tapos, nadapa ako. Di ba? Nadapa ako. Siyempre, dahil tao lang ako, kahit na sabi mong gusto ko maging mabuting tao, nadapa ako, napakan mo tanong ko. ko dito, Siyempre, gumanti ako sa'yo, gumanti ako. Halimbawa, bigla kitang Teka, sandali. Hindi, kasalanan pa rin yung dati tinulak kita. Siyempre, tao lang Sandali, naman. ba't ka naman Oo, gaganti diba? agad ganito? Dito muna sa senaryo, no? So, naapakan kita, nadapa ka. So, ako ba'y may kasalanan doon o wala? Wala kang Sagutin mo. Kasi, inapakan mo Bakit? lang naman yung ako, di ba? Wala kang kasalanan. Nadapa ka eh. Oo nga. Wala, hindi mo sinasadya yun Hindi mo sinasadya. Okay? Kaya hindi pa rin papasok yun sa nagkasala ka. Hindi pa rin papasok. Ngayon, ganito. Ako, halimbawa, Ngayon nang tumayo ka, anong gagawin mo? Wait. Halimbawa, ang stand ko, ako naman yung Aapakan mo rin ng paa ko. Ito muna, ito nga. Di ba, napakan mo nga pa ako. Hindi ka nga nagkaroon ng kasalanan doon kasi nga, hindi mo naman yung sinasadya. Di ba, hindi mo talaga sinasadya yun. So, hindi papasok yun sa kasalanan mo. Pero ganito, dahil ang stand ko, hindi ako nagkakasala, di ba, inapakan mo yung pa ako, ha? Inapakan mo, ha? Bigla Hindi nga inaapakan nga sa pagmamadali. Example lang. Kumanti ako, O doon na. Ito ang bag ko pala. Hello. Doon na, Ate Aya. Kasi doon, sa senaryo na yon, nagkasala ba doon o ano? Doon, nagkakaroon na doon yung pagpapatawad. Papasok doon yung pag-ibig. Pagpapatawad. Kasi naapakan, hindi naman sinasadya. So, papasok doon yung pagpapatawad. Ngayon, kung hindi mo papatawad, apakan mo rin yung paa ko. Ganun ang kalalabasan yan. Kaya nga may pagpapatawad, may pag-ibig. Pasok dyan yung pag-ibig at
kapatawaran. Nagsasaing na si Ate Aya. Basta mali pa rin na sinasabi mo hindi ka nagkakasala, hindi pa rin yan ano. Mali Ate pa rin. Aya, mas mali ang sinasabi mo sapagkat ang nagkakasala isa diablo. Huwag mo akong bigyan ng kasalanan. Ikaw pinalalaya kita sa kasalanan. Ayaw mong lumaya. Tapos ngayon nahatulan mo ako, pinahatulan nga kita na makalaya sa kasalanan. Tandaan mo kung nagkakasala, isa diablo. Kaya kasi sinasabi ko sa iyo, basahin mo yung Roma 6, Roma 8, nandoon. Lang po naman na pag nagkakasala ka sa diablo, alam ko yun. Kaya nga Ate Aya, wag mong angkinin yung hindi para sa'yo. Ang angkinin mo, yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Doon ka mag-focus. Hoy, Esther, mag-ibang topic na lang tayo kasi nagkakasala ako Sino sa'yo. ba nag-umpisa nito? Masaway ka. Ibang topic na, ibang topic. Hindi kayo kasi tuwing yung makikita ang ROG, ganito, ganito, ganito. Kami naman, sumasagot lang din naman kami. Ewan ko ba sa inyo? Kaya nga ako, sa akin ang nakikita ko sa iyo, hindi ka nagkakasala. Kasi sabi nga, anumang salitang lumalabas sa bibig mo, hatol mo yan sa sarili mo. Through the word. Kasi sa salita yan may talata din yan, nasa Mateo. Buhay o kamatayan. Life and death is the power of tongues. At may bunga yan. Kaya nga yung salita natin, makapangyarihan yan. Nakabubuhay at nakamamatay. Pwedeng bumuhay yan at pwede ring pumatay. Yung salita natin, may kapangyarihan yan. Nilikha nga tayo sa sa salita ng katotohanan. Ipinanganak pala. Hanapin ko pala yung talata na yung bigay ko sa'yo. Sasaig na si Ate Aya, hapon na. Luto na kami, mamaya pa natin. Uwi na kami ni Lolo. Kasi pag talagang pinag-usapan ay yung hindi nagkakasala, ay naku. Ngayon ako naniniwala talaga, ang lakas talaga ng power ni Dayuhan. Bakit na naman? Kasi biruin mo, napapayag niya kayo sa mga ganyang na nag-Diyos kayo, di kayo nakakasala. Ang lakas talaga ng power ni Dayuhan, no? Ate Aya, ang nagturo sa amin, ang Espiritu Santo. Sila, nasa kanila na talaga yan. Bago ko pa man sila nakilala, nasa kanila na yan. At nasa akin na din. Nakita ko lang sa kanila na teka, bakit parehas ang aral na meron na quote sila? Bago ko sila nakilala. Alam mo ba na Ate Aya na merong nagbabago din ng kaisipan sa ganyang conversation? May tanong ako, ano ba religion mo? Yung religion mo Nag-freelancer Kasi yung ako. ROG. Anong religion mo? Kasi yung ROG. Nag-freelancer ako. Ano ibig sabihin ng freelance? Wala kang religion, gano'n? Nagsuri. So, wala kang religion? Wala kang sekta? Marami akong aral ba? Marami akong napakinggang iba't ibang aral. Sabihin, marami ka napakinggang aral, pero kay Dayuhan ka lang talaga naniwala. Siyempre, sa Panginoon, siyempre, yung aral niya, yung salita niya. Iba talaga ang power ni Dayuhan, ano? Sa salita ng Diyos. Alam mo, Ate Aya, kaming mga ROG, may kanya-kanya kami na
Kumbaga, sabihin na natin revelation. Halimbawa, pagka kasi kami nag-aaralan, halimbawa, nagsasalita yung isa. Habang siya ay nagpapahayag, ang bawat isa sa amin may nakikita ayon sa kapahayagan niya na naidadagdag namin doon. Kumbaga, lumalalim, lumalawak, ganun. Yung parang kumakain kayo isa't isa ng pagkain ng spiritual. Yung ganun ba? Hindi ko ma-explain. Parang ganun. May tanong ako. Na nagduduktong, parang puzzle Esther, siya. may tanong Na ako sa'yo. nagduduktong-duktong, Wait, ganun. Esther, ito may tanong ako sa'yo. Ibig mo, kasi di ba kayong mga OG, ikaw, lagi niyo sinasabi na hindi kayo nagkakasala, tapos may talata kayo na binabasa, tapos sinasabi mo na Diyos kayo, ganun. So, ibig mo bang sabihin, dahil sa paniniwala niyo na ganyan, na nababasa niyo sa Biblia, sapat na yan para maligtas kayo sa araw ng paghuhukom? Sabi nga Ate Aya sa Roma 8:1, ang mga nakipagkaisa kay Kristo ay wala nang hukom, wala nang paghatol. Tanong ko sa'yo, ikaw ba Sabi hahatulan ko, pa? pagdating ni Kristo yung second coming, Ang ano niya na sa atin, reward. Kasi nakay Kristo ka na nga eh. Sabi nga sa Roma 8:1 ang mga nakay Kristo wala nang paghatol. Yes, sa harap tayo, sa harap ng Diyos. Sa ano yun? Sa Bema Judgment ba yun? question ako. True. Kasi 'di ba kayo yung stand niyo hindi na kayo nagkakasala, 'di ba? So ngayon, pero ano naman ang stand mo tungkol sa Diyos? Ano ang Diyos para sa iyo? Ang Diyos, siya yung So, iisang Diyos. Trinity ba kayo? Trinity ba kayo? Oneness? Ano kayo? Ano kayo? Trinity ako, Ate Aya. Kay Trinity ka. So, ibig sabihin, kahit nabasa mo sa Biblia, Trinity. okay. Ha? Hindi kami Trinity. Hindi kami Trinitarian. Ay, ano ka? Oneness ka? Hindi oneness yung sa amin. Oneness, hindi iba yung oneness Ano sa eh. inyo? Teka, gusto ko Ang maano Diyos sa inyo. lang Ano sa namin, inyo? ang Ama lang, ang Ama. Ay, oo, dahil nga pala. Teka. Hindi ka nga pala niniwalang si Kristo ay Diyos. Ano nga pala? Ganito ha. So, ibig sabihin, Hindi ka nga naniniwalang si Kristo ay Diyos. ngayon, ganito. So, ibig Ayun ang sabihin, kahit sabihin mo, pagpalagay mo na hindi ka nagkakasala, Kaya sabi para mo. sa iyo, ang tao hindi pwedeng maging Diyos sapagkat sa iyo si Kristo ay Okay, hindi ito. Diyos. Ganito, panggamo ko. Halimbawa, ganito. Sinasabi mo na hindi na kayo nagkakasala. Perfect na kayo, halimbawa lang. So ngayon, dahil sa sinasabi mo na hindi na kayo nagkakasala, sapat na ba yun para maligtas ka sa araw ng paghuhukom? Pero ang paniniwala mo tungkol sa Diyos ay may tatlong persona. So hindi, kasi unang-una, yung paniniwala ng tatlong persona ay wala yan sa Biblia, kaya hindi ka pa rin maliligtas. Ate Aya, that's the mystery. Mystery yan kasi Ate Aya. Kaya nga sabi nga doon, kung lahat ng salita ng Diyos ay ilalagay niya doon sa Biblia, hindi magkakasya. Kasi ang iba, mystery. Dadaan ako sa elevator. Kaya yun ang isipin mo na sinasabi mo, kami hindi na kami nagkakasala, may maliligtas pa kami, hindi pa rin. Kasi yung paniniwala mo, ang Diyos ay may tatlong persona. Anong mystery? Hindi, kasi nga may paliwanag na ang Kristo tungkol sa Diyos eh. Wala naman sinabi si Kristo na ang Diyos ay may tatlong persona. Ang mga apostol, wala nang sinabing ganun. Kaya hindi ka pa rin maliligtas.